Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw mga kababayan, pag-usapan natin itong bagong programa nga po ng Marcos Administration. Sa pangunguna po ito ni DSWD Sec Rex Gatchalian. Ito nga po yung walang gutom kitchen na binuksan kamakailan lamang na talaga, kumbaga napakalaking tulong nito sa ating mga kababayan, yung mga nangangailangan, no? Sabi nga po ni DSWD Sec Rex Gatchalian, is open po to sa kahit sinong pamilya, no? Bukas ito, no? So mga kababayan, bakit ko ba gustong pag-usapan ito? Una sa lahat, syempre gusto ko maging aware yung mga kababayan natin na may mga ganito na pala na pwedeng lapitan or puntahan yung mga kababayan nating nagugutom. Syempre kasama po si First Lady Liza, binuksan itong walang gutom kitchen. So the Department of Social Welfare and Development newly opened walang gutom kitchen will remain open during the holidays. Our walang gutom kitchen will continue to provide food on December 24, 30, and 31, which are holidays. It will also continue to operate on December 26 to 29, which are regular days. The walang gutom kitchen is open to all families and individuals in street situation, and those experiencing involuntary hunger. Ayan. Individuals from diverse backgrounds who were found on streets were taken to the Pag-abot Processing Center for initial assistance through the Walang Gutom Kitchen. The Walang Gutom Kitchen was established to address involuntary hunger and reduce food wastage by turning donated surplus food from hotels, restaurants, and organizations into hot, nutritious meals. Ayan, bali mga kababayan, kung nakita nyo nga po ito, nung nakaraan lang to mga kababayan na kasama po ang ating First Lady Liza, binuksan at sinimulan nga po itong pagbubukas nitong walang gutom kitchen. And bakit ko nga gustong i-discuss to? Kasi mga kababayan, ginagawa na naman po ng issue nitong mga magagaling masyado na kritiko ng ating presidente. Ang sabi po kasi ng mga kritiko niya, itong mga pagkain siniserve daw po, pagpag daw. Yun po yung pinapakala or yung bagong script na ini-issue nitong kabilang kampo, dahil nga alam nyo naman, pag ang tao ay inggit, ang tao ay kumbaga, syempre, inggit siya. Gusto niyang siraan itong taong to. 'Di ba? Gagawin ang lahat para masiraan lang. Pero hindi nila naiisip kung gaano kalaking naitutulong nito sa mga kababayan natin nangangailangan. So, i-debunk lang natin itong fake news nila na pagpag nga daw itong pagkain na ito. So, sabi po ni Secretary Rex Gatchalian mismo, na secretary ng DSWD, ayan, malinis itong mga pagkain na prepared sa mga hotel, restaurant, fast food na hindi nagalaw at all. Hindi ito akala ng iba na pagpag kung tawagin. Pero kaysa itapon, ibigay na lang sa food bank natin sa walang gutom kitchen para araw-araw mula 6 AM hanggang 3 PM hanggang may supply tayo, tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga tao na nagugutom para mabigyan natin ng libreng pagkain. So, narinig nyo mga kababayan, meron pa. May isang tao pa na business tycoon din siya mga kababayan na magpapatunay na itong pagkain na isiniserve, malinis po. 'Di ba? Hindi naman sila susyunga na magsiserve ng maduming pagkain, 'di ba? Kahit sino naman, no? Hindi ka naman magsiserve ng ganon. So, itong isang business tycoon na nagsalita about dito sa project nga po ng DSWD. Ayan. So, ang sabi po niya, si Sir Kevin Tan po ito, no? Bali, parang may partnership siya with McDonald's Philippines and Mega World po, if I'm not mistaken, no? So, ang sabi niya sa post niya sa may Facebook, McDonald's Philippines is proud to support the Department of Social Welfare and Development in launching the Walang Gutom Kitchen Initiative. The agency's first food bank program, spearheaded by First Lady Liza Marcos and the DSWD Secretary Rex Gatchalian. This program aims to combat hunger and reduce food waste while providing vital support to
to low-income families across the nation. Mga kababayan, pansin ko, nag-work din kasi ako sa fast food before. Kung napapansin ko, working sa fast food, karamihan ng mga kumakain doon, di naman din lahat, alam mo yung parang sadya na may tira silang pagkain. So, isa yan sa hindi ko maintindihan bakit kailangan mag-order ng sobra-sobra tas hindi naman pala kayang ubusin. May nasasayang. 'Di ba? Ako, as much as possible, pagkakain kami sa labas, ang ginagawa ko, order ako ng sakto lang sa amin. Or kung hindi naman, iuuwi ko. Minsan nga, naalala ko nung lumabas kami kasama parents ko, Jollibee kami kumain, marami rin kami. Kahit yung buto inuuwi namin kasi may alagang aso yung parents ko. 'Di ba? Mapapansin mo yung mga kahit ngayon sa mga yung unli rice, yung mga unli na mga kainan, 'di ba? Sana wag silang kumuha ng hindi nila kayang ubusin kasi sayang ang dami nagugutom. 'Di ba? Yung iba nagrereklamo diyan, ang mahal ng bilihin, kesyo gato, kesyo ganyan. Tapos yung iba makikita mo kakain sa mga kainan, sa mga fast food, may mga tirang pagkain. 'Di ba? So, yun pa lang yung maging tayo sa pag-order ng mga kakainin natin, siguraduhin natin na hindi masasayang, 'di ba? Yun nga, imbes na masayang ay mapakinabangan. And ito pa mga kababayan, ang sabi din ni Sir Kevin Tan, I would also like to extend a heartfelt gratitude to Margot Torres, Managing Director of McDonald's Philippines, for leading this impactful effort on our behalf. As part of this effort, McDonald's has pledged an initial 6,000 guidance kitchen meals to support the program's first 30. Bali, ang McDonald's balay nag-donate ng 6,000. Nag-pledge sila, initial of 6,000 kindness kitchen meals para sa suporta nga dito sa Walang Gutom Kitchen. Para sa first 30 days lang to mga kababayan With ongoing contributions planned in the months ahead, this commitment reflects our continued support for the government's advocacies in uplifting communities and creating positive change. So, ito mga kababayan, sa dami ng business tycoon na gustong sumuporta sa mga programa ng administrasyon, syempre nagpapasalamat tayo kasi may mga private sector na gusto talagang tumulong, no? Hindi lamang para maging successful yung mga programa ng administrasyon, kundi para makatulong din sa ating mga kababayan Pilipino. Kaya nga po kami, humihikayat din kami ng mga private individuals. Diba? Hindi naman sinasabi na kailangan itulong, magbigay ka ng ganitong halaga, ganyan. Walang specific, malaking bagay na kumbaga, nagtutulungan ang ating government and private sector sa mga programs nga na magbebenepisyo rin yung ating mga kababayan Pilipino. Kaya nga nakakatuwa. Biruin nyo, tingnan nyo mga kababayan, itong Love for All. Maraming private sector, maraming private individuals din ang tumutulong po sa programang ito ni First Lady Lisa. Kumbaga, nare-reach out talaga ng ating Pangulo, ng ating First Lady, yung mga nasa private sector na tumulong sa community, tumulong sa ating mga kababayan, 'di ba? Nang syempre bukal sa kanilang puso. Pati na rin po yung kay Secretary Larry Gadon. 'Di ba si Secretary Larry Gadon is under the Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation. And kamakailan lamang po namahagi rin sila ng pamaskong handog sa mga kabataan sa iba't ibang panig po yan ng Pilipinas sa iba't ibang lugar mga kababayan. Namahagi rin po sila ng pamaskong handog. Sponsored din mga kababayan, SM Foundation at McDonald's. Biruin nyo mga kababayan, ito may mga private sector na nakakatuwa lang, nakikipag-cooperate talaga at tumutulong talaga, no? Kasi isa lang naman yung hangarin natin isa lang naman yung hangarin ng presidente natin, 'di ba, na magtulong-tulong para mapaunlad yung pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino. So, syempre, nakakatuwa, nagpapasalamat tayo dito sa mga private sector na to na walang sawang sumusuporta, tumutulong sa mga programa po ng Marcos administration. So, yan, share ko lang mga kababayan, inuulit ko po, hindi po pagpag yung pinapakain sa mga kababayan natin dyan. So, yun lang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.